Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, lumakas pa ang Tropical Storm Jenny at naging ganap na bagyo. Sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa na mataan ng bagyo sa silangang bahagi ng Apari, Cagayan, taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 120 km per hour at pagbugsong nasa 150 km per hour. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng Cagayan at silangang bahagi ng Isabela. Sa pagtaya ng Pag-asa ay maliit pa rin ang tsansa na maglandfall ang bagyo sa Batanes, bagamat patuloy nitong palalakasin ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Biyernes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Jenny. Pinabubusisi ng isang mambabatas sa Commission on Audit o COA ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong ito ay mayor pa lamang ng Davao City. Ayon kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat suriin kung saan dinala ang pondo at kung may performance report ito. Sa pagtaya, si Duterte ay nagkaroon ng 2.6 billion pesos na confidential funds bilang two-term mayor o mula noong 2016 hanggang 2022. Ayon kay Castro, kung susuriin ang pinanggalingan ng pondo, gumastos ang dating alkalde ng 1.2 million per day mula sa kanyang confidential funds. Olympic-bound ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos pumasok sa ikatlong pwesto sa 2023 World Artistic Gymnastics Championship sa Antwerp, Belgium. Nag-qualify si Yulo sa 2024 Paris Olympics makaraang magpakitang gilas sa floor exercise ng torneo para makaipon ng 14.600 points, kasunod lamang ng nanguna sa torneo na si Artem Dolgopiat ng Israel at ang second place na si Fred Richard ng USA. Itong ikalawang pagkakataon na sasabak si Yulo sa Olympics kasunod ng 2020 Tokyo Olympics at ikalawang Pinoy na nakapasok sa Paris Games kasunod ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.